Hallelujah. Magandang araw po sa araw ng linggong ito. Patuloy po ang ating pagbabahagi ng Ebanghelyo o mabuting balita, sapagkat sa katulad nating mga Kristiyano, ito po ang siyang buhay natin. Hallelujah. Na ito nga po ang siyang naisin ng ating Panginoong Kristo bago siya pumanik sa kanyang Ama sa kalangitan. Kung maalala po natin sa libro ni Mateo, sa kahuli-hulihan pong talata ng Mateo, ng librong Mateo, hinabili niya po ito sa kanyang mga alagad na ipangaral nyo sa buong mundo, sa lahat ng tinapal, ang aking salita o ang Ebanghelyo. At sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Espiritu Santo at sila'y turuan ng aking mga pinag-uutos. Kanya hindi po tayo tumitigil sa pagbabahagi nitong mabuting balita, sapagkat sa katulad natin mga Kristiyano na nakikiisa sa kalooban ng ating Panginoong Kristo, ito po ay espiritual na pangangailangan ng ating katawan na nananahan dito sa loob ng ating katawan. Sapagkat sinabi niya nga po sa kanyang libro rin sa banal na kasulatan na hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay pinananahanan ng santong banal na espiritu. Hallelujah. Kanya hindi po tayo tumitigil sa pagbabahagi nitong ating salita na kaligtasan. Kaya marami mga Kristiyano po na patuloy po na sila'y nangangaral, nagbabahagi, sapagkat yan po ay ipinagkaloob din sa kanila kung paano lang nila ito i-apply sa kanilang buhay o paano ito ibabahagi sa kapwa-tao nila. Hallelujah. Napakadami po niya mga Kristiyanong yan, sapagkat nasusulat din sa Biblia na darating ang panahon na ang aking salita, ang salita ng ating Panginoong Kristo, ito ay ipangangalat sa buong mundo bago siya pumarito sa kanyang pangalawang pagbabalik. Hallelujah. So ngayon po, porque po sa ngayon medyo hindi po maganda ang ating panahon at tayo nakararanas po ng sama ng panahon. Sa kabikulan po patuloy po na si Pipito, hindi ako nagkakamali, itong bagyong ito nasa papunta na raw na po sa signal number 5. So sa tanda ko pong ito, ngayon lang po ako nakarinig ng ganyan signal nung ako nung mga 70s 80s, ang mga bagyo po ang pinakamataas signal number 2 lang. Hallelujah. So ngayon may signal number 5. So hindi po natin nalalaman kung bakit nagkakaroon po ng ganyang kalalakas ang mga bagyo ngayon na dumarating. At ang Metro Manila po, ito po ay naideklara na napanood ko sa TV, signal number 2 po rito sa atin. Hallelujah. So manahimik lang po tayo sa ating tahanan kapag may ganyan pong hindi magandang panahon, at tayo, kung manalangin po tayo sa Diyos na tayo ay bigyan ng kaligtasan. Hallelujah. So itong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay narito po sa Revelation o pahayag o Apokalipsi. Ito pong Revelation, ito po ay pinagkaloob kay Apostol Juan. Isa po ito sa hinirang doon sa 12 apostoles ng ating Panginoong Kristo nung kapanahunan niya na narito po siya sa lupa. So, dito po, sa ibabahagi ko sa inyo, ang mga iba po nito ay nagkakaroon na po ng kaganapan sa ating kapanahunan ngayon. Marami pong hindi ito ibinabahagi. Itong Apokalipsing ito, itong Revelation na ito, na ibinigay na hula o propesiya o mangyayari sa ating hinaharap ngayon. Hallelujah. Ito po ipinakita kay Apostol Juan noong kapanahunan nang nabubuhay pa ang ating Panginoong Kristo. Siya ay dinala ng Panginoon sa kalangitan at ipinakita sa kanya. Kumbaga parang itong ni-review sa kanya. Para itong panoorin, sinihan. Niriway sa kanya kung ano ang mangyayari sa hinaharap.
sa kapanahunan natin ngayon at sa kapanahunan niya. Sinasabi ko nga po sa inyo, inuulit-ulit ko, na ang Bibliang ito, ang iba rito ay nangyari na, lalo na rito sa pahayag, at ang iba rito ay mangyayari pa lang. Kanya marami ang nagbabahagi ng salita ng Diyos na hindi nauunawaan to. So, hindi ko naman sinasabi na huwag tayo magbahagi. Kung nais ng puso mo at ikaw ay inuudyo ka ng santong banal na espiritu, na ikaw ay magbahagi ng ebanghelyo o na mabuting balita, gawin mo, yan ay maganda. Subalit kung hindi mo nauunawaan ang salita ng Diyos at ang iyong katalinuhan lamang, ang dadalhin mo dyan, ang iyong pagpapaliwanag lamang, ang iyong dadalhin dyan, ito po ay hindi mo mauunawaan nga po. Kailangan po nito ang santong banal na espiritu ang siyang mamahala sa ating puso at sa ating isipan upang ito maibahagi natin ng tama sa mga taong nakikinig o makikinig sa atin. Hallelujah! So ito po ay sisimulan ko na. Ito po ay narito sa Kapitulo 6, talatang 1, at hanggang dito lang po tayo sa talatang 7. Ito po ay mga mangyayari sa mga darating o sa kapanahunan natin ngayon. Hallelujah! Babasahin ko po sa Tagalog po muna. Nakita kong sinira ng kordero ang una sa 7 tatak at narinig kong nagsalita sinlakas ng kulog ang isa sa 4 na nilalang ng buhay. Halika, sabi niya. Pagtingin ko, nakita ko ang isang kabayong puti na ang sakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya ay humayo upang patuloy na magtagumpay. Sinira ng kordero ang pangalawang tatak at narinig kong sinabi ng pangalawang nilalang na buhay, halika. Isa namang kabayong pula ang lumitaw at nakasakay rito ay binigyan ng kapangyarihang magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao. Isang malaking tabak ang binigay sa kanya. Talatang 5, sinira ng kordero ang pangatlong tatak at narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika, isang kabayong itim ang nakita ko, may hawak na timbangan. Ang sakay nito ay narinig kong wari isang tinig na kinokoronan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa at 3 takal na sibada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Ngunit huwag pinsalain ng langis ng olibo at ng alak. Last verse, sinira ng kordero ang pang-4 na tatak at narinig kong sabi ng pang-4 na nilalang na buhay, halika, nakita ko na may isang kabayong maputla. Ang kulay ng pangalan, ang sakay nito ay kamatayan. At kabuntot niya ang Hades, binigyan siya ng kapangyarihan sa ika-4 na bahagi ng lupa upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, taggutom, salot, at mababangis na hayop. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Kristo sapagkat ito ay pinagkatiwala sa atin at ipinaalam sa atin ng Santong Banal na Espiritu. Upang ito po ay maunawaan natin. Sinasabi ko nga po sa inyo, uulit-ulitin ko, hindi po masama. Ang nais nga ng ating Amang Diyos ay na makilala natin siya at tayo maglingkod sa Kanya, pero hindi lahat ay gagawin tagapaglingkod. Hallelujah! Kung ikaw ay inuudyo ka ng Santong Banal na Espiritu, na ikaw ay magkaroon ng pagpapahayag o pagbabahagi ng salita, gawin mo po. Wala pong nagpipigil sa iyo. Huwag po kayong makikinig dun sa malalaking congregation na sila raw po ay pinili maging apostol. Sila raw po ay dumating sa kapanahunan. Hindi po ganon ang sistema. Narito po ang Biblia ang siyang magsasabi kung paano ang isang tao ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Iba na po yung mga pinili, natapos na po yun. Iba na po yung binigyan ng karapatan ng ating Amang Diyos, natapos na yun. Subalit itong bagong balita ay nagsasabi ng pamamaraan, ng kwalifikasyon upang ikay maglingkod sa Diyos. Hallelujah! Marami kasi ngayon na nagtuturo na sila lang daw may karapatan. Sila raw ay sinugo, naging apostol. Ito po ay malaking kasinungalingan. Kung ang inyong leader, kanya na sinasabi, wala po kayo sa katotohanan. Una pa lang ay kasinungalingan na ang nakukuha nyo. Hindi po ito paramihan.
Na kung nakikita nyo kayo marami dyan na sumasamba, na alam nyo itong totoo dahil marami, hindi po ito paramihan. Tatandaan nyo po, kung babasahin natin ang Mateo, hindi po paramihan ng kaligtasan. Mahirap po, mismo ang ating Panginoong Hesus, mahirap pong masumpungan ang katotohanan at kaligtasan. Hallelujah. So sinasabi rito, darating po raw ang digmaan. Dito po sa nakita ni Apostol Juan, nang siya po ay binigyan ng pangitain at dinala siya. Kasi po ito si Apostol Juan, dinala po ito ng ating Panginoong Jesucristo sa kalangitan. O, sa pamamagitan po ng Espiritu. Ipinakita sa kanya mangyayari dito sa mundo. Ipinakita po sa kanya. So, ang sabi doon, binigyan ng kapangyarihan magpasimula ng digmaan sa lupa upang magpataya ng mga tao ng isang malaking tabak ibinigay sa kanya. Yung pong kabayong unang nakita na mapula, binigyan po ng kapangyarihan na magkaroon ng digmaan dito sa mundo. So, sa ngayon po ba nangyayari ito? Maraming panahon na po nakalipas na nagkaroon po ng digmaan. So ngayon, patuloy lang po. Hindi naman po natatapos itong mga digmaan hanggang ngayon sa kapanahonan natin. Hindi pa tayo tao, may digmaan na po. Hanggang ngayon, continuous po ang digmaan. Marami na pong taong namamatay. Sapagkat sinasabi nga rito sa Biblia na maraming tao ang mamatay sa pamamagitan ng digmaan na to. Hanggang ngayon, ang Ukraine at ang Russia hindi pa natatapos. Ang Iran at ang Israel, ang Syria, ito po ngayon ang isang mainit na balita sa buong mundo. Na ang Israel at Iran, Syria, Lebanon, ay nakakaroon po ng digmaan. At ang isang nababasa ko pa sa news, ay itong Amerika ay nakikisawsaw o tumutulong sa Israel. Hallelujah! At malamang-lamang na wag po sana, ingatan po sana ang ating bansa ng ating Panginoong Jesucristo na ito nga po nagkakaroon ng sigalot ang China at tayo. Tungkol po rito sa pag-angkin itong mga Chinese na to sa mga nasasakupan nating karagatan. Importante po itong mga karagatan ito. Meron pong batas na kung hindi ako nagkakamali 200 miles. Pag ito ay sakop pa natin 200 mile, ito po ay atin. Subalit pag lumagpas na po ito po ay walang pagmamayari, lahat po ay pwedeng dumaan dyan. Yung nasasakupan mo lang na 200 mile kung hindi ako nagkakamali. Hallelujah! So, baka po magkaroon ng hindi magandang pagkakaunawaan at lalong-lalo na ngayon gumawa ng batas ang ating presidente na sino man lumagpas diyan sa 200 miles na kinasasakupan ng Pilipinas, ang lahat ng area na karagatan na nasasakupan ng Pilipinas, ay po pwede na pong, kung hindi ako nagkakamali, hulihin. Ganun po ang ginagawa ng mga Chinese dahil ang kanilang ipinaglalaban, sila raw po ay matandang bansa na rito sa mundo. Sakop daw nila ang buong karagatan na nasasakupan natin. Mali pong pang-unawa iyon. Lahat po tayo, maging ang Diyos, ay bago tayo naging tao, bago tayo ginawa, binigyan tayo ng kaayusan. Opo, hindi po kanya-kanyang kamkam. Binigyan po tayo ng kaayusan, maging pahamalaan nga, di ba? Ito'y sinare ko na sa inyo. Ang Diyos ay naglagay ng isang pahamalaan upang ang mga tao ay maayos, hindi magkagulo-gulo. Bali itong mga inchik na to, ay kinakamkam po nila yung mga ibang karagatan na hindi naman po nila nasasakupan. So meron po tayong international law na tinatawag na itong international law, lahat po ito ay sumusunod. 200 miles nga lang po ang iyong masasakop, magbuhat doon sa iyong lupa hanggang doon sa 200 miles na karagatan, sa iyo po yan. Jurisdiction mo po yan. Hallelujah! Subalit pag sumobra na ron, yan po ay para sa lahat, free po yan. Dinadaanan po yan ng kung ano-anong mga dumadaan dyan na barko, submarino, bangka o anuman na po pwedeng dumaan dyan. Wala pong nagbabawal dyan. Hallelujah!
So kaya ipag-pray po natin ang ating bansa at ang China. Ipag-pray po natin ang mga Kristiyano po na ako'y nananawagan sa mga Kristiyano na mayroong karapatang manalangin at lumapit sa Diyos na hipuin unang-una sa lahat ang presidente ng ating mga bansa na ito'y magkasundo. Na ito'y mapag-usapan nila na maayos ang tungkol dito sa hindi nila mapagkasunduan ang tungkol dito sa bahagi ng ating mga karagatan. Hallelujah! So ito nga po ang nangyari. Nagkaroon po ng malaking digmaan at marami po ang namatay. At sinasabi pa rito, kasi after na matapos itong digmaan, hindi pa to matatapos na digmaan, magkakaroon po tayo ng kahirapan sa buong mundo. Hallelujah! Sabi nga po rito, magkakaroon po ng isang, nung dumabas po yung itim na kabayo, may hawak na timbangan ang sakay nito. Narinig ko, ako'y wari isang tinig na buhat sa kinaroroonan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, 1 takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapon. Paggawa at 3 takal na sibada, huwag ang mabibili ng gayon ding halaga. So, ang ibig sabihin po nito, ang iyong pinaghanap buhayan sa maghapon ay pagkain mo lamang sa maghapon din. So, wala ka nang maisave na pera. Wala ka nang maiipon. Wala ka nang para sa pampaaral ng anak mo. Wala ka nang pambayad ng kuryente kung ikay nangungupahan. Wala ka nang pambayad sa iyong nirerentahan na bahay. O kung ikay nagbabayad na kung ano-ano. Wala ka na pong matitira sapagkat ang mangyayari po sa darating na kapanahunan ay ang iyong pinaghanap buhayan sa isang araw ay katumbas lamang na pambili ng iyong pagkain sa maghapon. Kung napupunan nyo po na dito po sa ating bansa, wag na po tayong lumayo. Dito po sa ating bansa. Napakamahal po ng bilihin. Yung mga taong nagko-compare, di bali raw nung 70s, ako, ganun ako dati. So, hindi ko kasi napag-aaralan. Ganun ako dati yung aking katuwiran. Bakit nung ako'y bata pa, ang bigas. Alam niyo po ba ang bigas nung ako'y bata pa, hindi po kinikilo, gantang. Isang gantang po. Napakamura po. Magkano isang gantang? Isang gantang ganun. Hindi ko pa alam kung ilang kilo yan. At ang ulam po nung piso lang. Kasi pag ako'y binibigyan ng tatay ko ng 2 piso, sabihin ng tatay ko sa akin, sa Marikina po, pumunta ka sa palengke, Dolpo, bumili ka ng tumpok. Tumpok po yung mabibili ko nun. Tumpok yun. Pag sinabing tumpok, marami po yun. Piso lang po yun. So, parang ikino-compare ko nung 70s at saka nung kapanahonan niya, hindi po pala po pwedeng i-compare kasi lahat ng bagay nagkakaroon ng improve o nag-i-improve. Ang mga bagong dumarating, halimbawa, ang mga bagong ginagamit natin, nagmamahal po. Ang mabagal lang po mag-improve, yung sahod. Hallelujah! Sana po ito ay mapag-aralan ng ating presidente. Ako'y nananawagan, alam ko ang ating presidente ay may mabuting puso. Alam ko sa pagbabalik niya, gusto niya na malinis niya ang kanilang pangalan sa nakaraang administrasyon ng kanyang amang. Inabot ko po ang kanyang tatay na maging presidente ng panahon na yun. So, siyempre, sa pagbabalik nito ni Bongbong ngayon, walang ibang gagawin niya kundi ayusin, linisin yung mga masasamang narinig niya. Kanya, kaso nga lang, sa kanyang pag-upo, maraming sumisira sa kanya. So, ipag-pray din po natin ang ating presidente, ang bansang Pilipinas, upang makita ng Pangulong Bongbong Marcos kung paano niya ito may sasaayos ang ating bansang Pilipinas. Hallelujah! So, ganun nga po ang sinasabi rito sa Apokalipsi. Yung sinasahod po ng tao sa isang araw po, kung ang sinasahod mo po ay 1,000 sa isang araw,
Pangkain mo lamang yun. Sa maghapon yun. Hallelujah. Eh sa ngayon po, walang sumasahod na 1,000. Kundi ako nagkakamali, ang minimum wage ngayon na nagtatrabaho na ordinaryong ay mahigit 500 lamang po ang sinasahod. Kinukulang po. Hallelujah. Kinukulang po. Buti sana kung ang bilihin ay mura. Eh ang mga tindahan ngayon hindi nakokontrol ng gobyerno. Ang mga itinalaga ng presidente na para magkontrol sa mga bilihin na yan, walang nagagawa po sila. Wala po silang nagagawa. Ang mga tao kanya-kanyang presyo. Kaya nga kung ikaw ay masipag, mag-ano ka muna, mag-canvas ka muna o magtingin-tingin ka dun sa iba para mapagkasya ang halagang 500 mo sa inyong maghapon. Sa totoo lang po, hindi po nagkakasya. Para po magkasya ang yung 500, mag-asawa lang kayo, nakakain o single ka lang, nakakain. Pero kung meron ka ng anak, hindi po magkakasya. At nangungupahan ka pa, may binabayaran kang tubig, may binabayaran kang ilaw, hindi po magkakasya ang kinikita mong 500. Hallelujah. Kaya nga po, darating itong panahon na ito. Sapagkat bakit? Habang nagigera, nagkakaroon po, nakakadagdag po itong digmaan ng pagtaas ng bilihin. Bakit po? Sapagkat ito po importante itong langis na to na tinatawag natin, na tinatawag ng mga tao na black gold. Tumataas po ito. Ang demand po nito ay tumataas sa pandaigdigan. Kaya nakita nyo pagtaas ng langis. Pati ang mga bilihin, kung ano-ano, ay nagsasabayan, tumataas sila. Hallelujah. Bakit po ganun? Kasi po, ang buong mundo po ay nabubuhay po rito sa langis na to. Kanya nga, kung babasahin nyo ang Biblia, huwag nyong ipahamak ang langis. Sa anumang nangyayari dito sa mundo, huwag daw natin ipahamak ang langis. Hallelujah. Kaya nga po, excuse me, pag nagigera po, ano po ang pinupuntirya ng mga nagigera? Yung old depot nila, yung imbakan ng langis nila. Kasi pagkaya nasira nila, so, mag-i-stop na po lahat ng mga ginagamit nila. Eroplano, barko, tangke, kung ano-ano man, mag-i-stop na po yan. Hallelujah. Kaya importante po yan langis. Kaya nga, kung bakit nagkakaroon ng pagmahal ang bilihin, dahil ang langis, ang siyang nagdidemand, ang langis, ang siyang nagpapahirap sa mundo. Ang langis po, ang siyang kahit marami ka ng pera, kung wala kang mabibilangis, anong mangyayari sa pera mo? Kaya marami mga tao ngayon, nag-aano ng ibang source ng power. Meron po tayo ngayong solar na tinatawag na hindi po tayo aasa sa langis. Pero ang napakadali po kasi itong langis kasi meron na po tayong mga makinarya na ginagamitan lang po ng langis na itong solar po kasi, so marami ka pa niyang i-install bago mo ma-reach yung kung gaano kalakas na power ang kinukonsumo mo para itong ikinukonsumo mo ay masuplayan nitong solar na to. Hindi katulad ng isang makinarya na lagyan mo lamang ng langis, lahat ng mga pangangailangan mo ay susupply sa'yo ang power na to. Hallelujah! Kaya, ganun nga po, kung bakit nagmamahal po ang bilihin, kung bakit sinasabi po rito na ang isang sahod ng tao sa darating na panahon ay hindi na magkakasya para sa kanyang pangangailangan maghapon. Sa ngayon po, nararanasan na po natin to konti-konti. Nararanasan na po natin to. Hallelujah. Kung ating pong pag-aaralan, hindi na po nagkakasya yung sahod natin. Hallelujah. At darating pa ang panahon, habang hindi natatapos ang giyera na nangyayari sa ibang bansa, talagang hindi na po magkakasya. At ang huli nating sinira ng kordero ang pang-apat at tatak. At narinig kong sabi ng pang-apat na nilalang na buhay, halika, nakita may isang kabayo maputla, ang sakay nito ay kamatayan at nakabuntot ang sa kanyang halis, binigyan siya ng kapangyarihan sa ikaapat na bahagi ng lupa
upang pumatay sa pamamagitan ng tabak, tagutom, salot, at mabangis na hayop. So, na makita ni Apostol Juan, itong pang-apat na tatak, dito po sa verse 7, ang tawag po rito ay kamatayan, Hades. So, nagkaroon po ng tagutom, salot. So, nung nakaraan po, di ba, nagkaroon po tayo ng pandemic, marami po ang namatay, milyon. At maging ang mga hayop, nakiisa na po. Sila po yung nananakit na sa tao. So, patuloy po kasi, maging mga hayop po ay mananakit na sa tao. Kasi, kung nakikita natin, ang mga hayop po, nawawalan na po sila ng space o nawawalan na po sila ng lugar sa kanila. Ginugulo po sila ng mga tao. Ang tagutom. Siyempre, pagka nagkaroon ng tagutom, maging ang mga pagkain, ito po ay makokontrol ang pag-susupply kung sino man nagsusupply ng pagkain. Siyempre, uunahin ng isang bansa, ang bansa niya na huwag magutom. Ganun po ang mangyayari sa kapanahunan pag dumating yung digmaan na malaking digmaan. Hallelujah! Kaya nga po, sana po matuto ang ating gobyerno sa kapanahunan natin. Huwag na po nating hintayin ito. Kumuha na po tayo ng resources dito sa ating bansa na pagdating ng time na ito po ay mangyayari na katotohanan, mangyayari po nito. Hindi po natin to alam kung kailan mangyayari. Pero mangyayari ito sapagkat ang nagsabing ito, walang iba kundi ang ating Diyos. Mangyayari po ito. Gawa na po natin ang paraan. Huwag na po natin ibenta yung ating mga lupain. Yung mga gumagawa ng mga village, mga subdivision, huwag po natin silang paboran. Unahin po natin na makapagtanim tayo ng pangangailangan ng mga tao rito sa ating bansa. Hallelujah! Sana kung ito'y makararating sa ating Ginoong Presidente na itong aking paghahayag ng salita ng Diyos na malaman niya na darating itong panahon na to, magkakaroon po ng malaking taggutom. So ang pandemic, ang salot, dumating na po sa atin. Etong mga hayop, wala pa po ito, hindi pa nangyayari. Ang hayop, papatay po ng mga tao sapagkat magugulo po sila sa kanilang mga kinalalagyan. Sila po yung magbababaan dito sa lupa. Nakita niyo po sa India, ang mga hayop po ron, nagsasama na ng tao. Ang mga insekto, mga daga, mga unggoy, mga elepante, kung ano-ano, kasama na sa syudad. So pag yan ay nagutom, kaya hindi pa nagugutom yan, bakit? Pinapakain po ng mga tao. So pagkain na nagutom, ano kakainin yan? Anong sasaktan yan? Tao po. Wala pong isip yung hayop, bagamat natuturuan po yan. Hindi po pwedeng mag-control ang isang hayop. Pag yan kumalam ng sikmura, papatay po yan. Ang hayop nga, pumapatay ng kapwa hayop Di po ba? Mapatay sila ng kapwa nila. Kinakain nila pag nagugutom na sila. Bagamat ayaw nilang kainin, pero pagka nakakaramdam na sila ng gutom, palakasan na lang sila kung sino malakas. Yung mahina, yun ang kakainin. Hallelujah. So, wag na po natin itong hintayin, itong talatang 7 na ito, na magkakaroon ng tagutom. So, mangyayari po to pagka nagkaroon po ng malaking digmaan sa buong mundo, magkakaroon po ng tagutom talaga. So, ngayon, habang hindi pa nangyayari, itong mga bagay na ito, magkaroon na tayo ng resources dito sa ating bansa. Huwag nating pagbili. Mag-imbak po tayo ng pagkain kapag alam natin malapit na mangyari. Kasi mararamdaman din naman po natin to kung mangyayari na itong gera Opo, mararamdaman po ito. Hindi to basta pagkagising natin gera na, hindi po. Malalaman po natin yan, nagsisimula yan. Pagka masyadong mainit na, itong ang China at tayong mga Pilipino, meron tayong hindi pagkakasundo. Dito po sa pinag-aagawa nating lugar dito sa karagatan. Hallelujah! Mabuti na lang po, ito'y ating nasugpo. Marami na po pala mga Chinese ang mga narito sa ating bansa na nag-iisip na i-invade na ito o sakupin na ito sa pamamaraan ng pakonti-konti. Alam niyo po ba, iba ang mga Chinese tinuturoan magsugal ang mga Pilipino, nilululong sa walang kakwenta-kwenta ng bisyo at ang mga drugs na yan ay nanggagaling sa kanila yan. Hallelujah! Hallelujah! Maraming salamat po sa araw ng linggong ito. Sapagkat napakabuti ng Diyos, ipinapaalam sa atin ang mangyayari sa darating na kapanahunan. Hindi niya po tayo pinababayaan. Ganun po ang Diyos pag nagmahal sa tao na ginawa niya.
ipinapaalam po sa atin, isa na po ako sa binigyan ng kaalaman ng Santong Banal na Espiritu upang maunawaan natin ang siyang mangyayari sa hinaharap. Kanya ang panawagan ko naman sa mga taong nanunungkulan sa ating pamahalaan, bigyan na po natin ito kaagad ng lunas. Itong mangyayari pa lang. Hallelujah. Maraming salamat po. Ako nga po pala si Brother Dolpo. Nagbibigay din po ako ng Bible study sa bahay-bahay at nagbibigay din po ako ng pagbabahagi sa church. Wala po itong bayad. Kung paano pinagkaloob ng ating Panginoon Kristo na sinabi niya na libre, wala po itong bayad. Bigyan niyo lamang po ako ng tubig. Kung may mga may karamdaman sa inyo, may sakit, tahanang walang kapayapaan, hindi magkaunawaan, hindi po magkasundo, yun lagi pong nag-aaway, hindi po nakakabuo ng mabuting araw sa isang araw na hindi sila magkasundo, ang kailangan po natin dyan ay ang ating Panginoon Kristo. Nasa Kanya po ang kapayapaan. At ang kagalingan po sa mga taong may matagal ng sakit na hindi po gumagaling, ang ating Panginoon Kristo po ang siyang kailangan po natin. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain po kayo, ingatan po kayo sa araw na ito na medyo may darating pong bagyo sa atin dito sa Metro Manila. Signal number 2 na po tayo. Mag-ingat po tayo sa ating sarili. Kung wala po tayong magawa, manalangin po tayo sa Diyos at tayo ingatan niya. Maraming salamat po.